that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw bilang House Speaker si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control project. Kusang loob anya ang pag-alis niya sa pwesto bilang tugon sa isang parawagan ng kanyang pinsang si Pangulong Bongbong Marcos nitong SONA. Pinalitan siya bilang Speaker ni Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III na umaming may pagkukulang sila kaya humihingi ng pagkakataong makuha ang tiwala ng taong bayan. At mula po sa kamera, nakatutok live si Tina Pangiliban Perez. Tina. Mel, Emil, Vicky, nangyari na sa sesyon kanina ang ilang araw ng umuugong na magkakaroon ng bagong speaker ang Kamara. Sa pag-akyat ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa rostrum, formal niyang ipinaalam sa mga kasamahan sa Kamara ang kanyang pagbibitiw bilang Speaker of the House. After deep reflection and prayer, I have made a decision today, with a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Kahapon pala, umugong na ang kanyang pagbibitiw sa pwesto sa gitna ng mga alegasyong korupsyon sa mga maanumalyang flood control projects at may mga kongresista umanong kumuha ng kickback sa mga ito. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y maibalik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. Dagdag niya, ang kusang loob na pag-alis sa pwesto, tugon sa panawagan ng Pangulo. Leadership also demands that we confront the trials of the President. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Sa resignation ni Romualdez, sinimulan ng botohan para sa kanyang kapalit. Iisa ang nanominate, si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. 253 votes. At sa botong 253 na pabor, 28 abstentions, at 4 na hindi bumoto, inihalal bilang susunod na House Speaker si D. Pangako ni D. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty, and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. At ang kanyang panawagan sa taong bayan, ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong
ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan niyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Bago ang botohan ngayong araw, kagabi pa lang ay nagtatanggal na ng gamit sa tanggapan ng speaker, kabilang ang nameplate ni Romualdez. Ngayong hapon, halos tapos na ang pagbakante sa opisina bago ito gamitin ni bagong Speaker D. Pagkatapos ng botohan kanina ay pinagtibay ng Kamara ang isang resolusyon para kilalanin ang liderato at kontribusyon ni Romualdez sa lehislatura at sa public service. Ang sumunod naman dito ay ang pag-adjourn ng sesyon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Tinawag na cover-up ni Davao City Representative Paulo Duterte ang pagpalit ng liderato sa Kamara. Alegasyon niya, pinili si bagong House Speaker Faustino D. III ng anak ng Pangulo at kapartido nitong si Congressman Sandro Marcos. Ang sagot ng mga leader ng Kamara sa pagtutok ni Jonathan Andal. Galing sa Solid North at kilalang malapit na kaibigan ng pamilya Marcos ang bagong Speaker ng Kamara na si 6th District Congressman Faustino Boji D. III. Uupo siya sa gitna ng kontrobersya ng mga maanumalyang flood control projects na bumabalot sa buong gobyerno lalo't may mga kongresistang napangalanan sa mga investigasyon. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si D sa Partido Federal ng Pilipinas. Noong 2022 elections, todo suporta si D sa unit team ni Marcos at Vice President Sara Duterte. Sabi ng mga lider ng Kamara, mga lider ng iba't ibang partido na kasama sa mayorya ang pumili kay D. Hindi lang naman daw si D ang pinagpilian. Nasa listahan daw si Navotas Congressman Tubi Tiangco na nagsabing ayaw niyang maging speaker. Pati na si Bacolod Congressman Albi Benitez na nagparaya raw para kay Congressman D. It's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Boji D. It was vetted by the party leaders, and outside from that, I can no longer say if there are any others who influenced the selection of Representative Boji D. Ang bagong speaker ng Kamara ay galing sa political clan ng mga D sa Isabela. Dalawang anak ni Speaker D ang nasa politika. Si Ino, mayor ng Etiague, si Kiko, vice governor ng Isabela. Dalawang pamangkin naman niya ay kasama niya sa Kamara na kinatawan ng ibang distrito sa Isabela. 3 dekadang hawak ng pamilya D ang Kapitolyo ng Isabela bago ito naagaw ni Grace Padaka noong 2004 pero nabawi ulit ni D noong 2010. Halos 5 dekada naman nang namumuno ang pamilya D sa bayan ng Kawayan. Naging kinatawan siya ng 3rd District ng Isabela mula 2001 hanggang 2010. Naging gobernador at vice-gobernador din siya ng Isabela. Taong 2025 nang magbalik Kamara si D. Ang pagkakahalal kay D ay kasunod ng pagbibitiw ni dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang sabi ni House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos, nagsabi mismo si Romualdez sa Pangulo ng desisyon niyang mag-resign at nirespeto naman daw ito ng Presidente. It was one of respect dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. Maging si Romualdez daw ay nanghingi ng suporta para kay D. Magkasama rin silang dalawa sa pinatawag na meeting ng lakas bago ang plenary session. Pero ang tawag ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa nangyaring palitan ng liderato ay cover-up o takipan. Sabi niya ang anak ng Pangulo na si Majority Floor Leader Sandro Marcos ang pumili kay D na kaalyado rin nila. Hirit pa niya kay Pangulong Marcos kung seryoso ito na labanan ng korupsyon, bakit hindi raw agad kasuhan ng mga tiwaling mambabatas? Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his districts.
Sinusubukan pa namin makuha si Congressman Duterte sa sinabing ito ni Majority Leader Marcos. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Pagtitiyak ng Malacanang, makikipagtulungan ito kay bagong House Speaker Faustino D. III. Ang sabi ng Presidential Communications Office, ipagpapatuloy ng administrasyon ang maayos na pakikipagtulungan sa lahat ng mambabatas upang mapanatili ang pagtutok sa pangangailangan ng pamilyang Pilipino at isulong ang kaunlaran ng bansa. Dagdag nito, ginagalang daw ng Malacanang ang kasarinlan ng Kamara at kinikilala ang mga naging ambag ng nagbitiw na House Speaker na si Representative Martin Romualdez. 2 bagyo na ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Mirasol magpabaha sa ilang lugar sa bansa. Pinalalakas din yan ang habagat. At nakatutok si Bernadette Reyes. Hindi pa man pumuputok ang liwanag, wala nang humpay ang bayo ng hangin at bagsak ng malakas na ulan sa kasiguran Aurora kung saan naglandfall ang bagyong Mirasol. Naputol ang supply ng kuryente sa lugar. Pagsikat ng araw, tumambad ang epekto ng pananalasa ng bagyo. Halos nalubog sa hanggang bewang na baha ang 100 bahay. Mistulang ilog naman ang mga kalsada kaya hirap ang mga dumaraang sasakyan. Sa Teresa Rizal, hindi napigilan ng mga inilatag na sandbag ang pagpasok ng baha sa palengke. Niragasan ng ilog naman ang bahaging ito ng bayan. Gayon din ang barangay May Bancal sa Morong Rizal. Sa Isabela kung saan nakataas ang signal number 1, dama ang malakas na pagaspas ng hangin. At buhos ng ulan dahil sa bagyo. Pansamantalang isinara sa motorista ang Guca Bridge sa Etiague, Isabela dahil sa pag-apaw ng tubig. Agad na nag-abiso ang kanilang MDRMO na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Pahirapan naman ang pagdaan sa ilang kalsada sa Naga, Camarines Sur dahil sa ulang epekto ng habagat. Ang isang ito, itinulak ang kanyang motorsiklo para makadaan. Bumaha rin sa Takurong Sultan Kudarat at sa Tantangan, South Cotabato na dahil naman sa localized thunderstorms. Ang munisipyo nga ng Pagalungan, Maguindanao del Sur, halos mapalibutan ng tubig ang paligid. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, posibleng lumakas at maging tropical storm ang bagyong Mirasol na anumang oras mula ngayon ay nasa tubig na ulit. Matapos tawirin ang Luzon, isang mangingisda ang nawawala sa kasiguran Aurora na gaya ng nabanggit natin kanina'y nakaranas ng mga pagbaha. Nakatutok din tayo sa Tuguegarao City at naroon live si Nico. Emil, binaha ang ilang bahagi ng Aurora, partikular itong kasiguran matapos maglandfall doon kanina itong bagyong Mirasol. Ilang mga bangka rin na nasira matapos hampasin ng malalakas na alon. Sa ilang bahagi ng Luzon gaya sa Nueva Ecija, na merwisyo sa mga motorista ang tubig galing sa bundok na umapaw sa National Highway. Buong umaga nag-uulan sa mga lugar na dinaanan namin paakyat ng Cagayan Valley, gaya sa bahaging ito ng Talavera at San Jose City sa Nueva Ecija. Pagdating sa bayan ng Karanglan sa may barangay Pungkan, sinalubong kami ng mabigat na daloy ng trapiko. Umapaw kasi sa kalsada ang tubig na nanggaling sa bundok. May kasama pa ang rumaragas ng tubig na buhangin at bato. Sa cleaning operation ng DPWH, gabundok na buhangin at bato ang naipon sa gilid ng kalsada. Ayon sa kapitan ng Barangay Pungkan, 2 dekada na nilang problema ito. Tuwing pong muulan na lang po rito sa amin, kahit na konting ulan lang, palagi pong buwaba itong barangay ko dito sa National Highway. Buti na lang daw at may barangay hall na nagsisilbing harang para hindi mapunta sa mga kabahayan sa barangay ang tubig. Rekta raw ito ngayon sa mga bukid. Pero perwisyo pa rin ito sa mga dumaraang motorista. Sana malagyan po ng mga malaki-laking kanal na diretso po sa pinakamalaking creek ng barangay sa ilog para wala na pong maging baha.
Binahari ng barangay Tinib sa Kasiguran, Aurora kung saan naglandfall si Mirasol pasado alas 3 ng madaling araw kanina. 5 barangay pa sa Kasiguran ang binaha. Epekto nung galing sa bundok, pababa. At mostly kasi ang pinag-abutan ng baha yung mga river natin, yung mga malalaking ilog na papunta ng palabas ng dagat. Eh yun, nag-overflow na so sobrang lakas siguro nung volume kahapon. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Aurora, 5 mangingisdang napaulat na nawawala matapos lumaot sa kasagsagan ng malakas na ulan. Naglabas ang Pag-asa ay alas 5 na kahapon. Eh di siyempre, umaga pa lang, nakapalaot na yung mga yan. Kaya napag-abutan na nga sila doon sa mismong laot. Pero naglabas naman ng direktiba ang Coast Guard. Talagang pinagbawal naman. Nakita rin kaninang hapon ang 4 na sakay ng isang bangka, pero hinahanap pa rin ang isang mangingisdang sakay ng mas maliit na bangka. Ang ginawa nila tumago muna sila at nagpalipas nung sama ng panahon. Sa bayan ng Dinalungan at Dilasag, 15 bangka ang nasira matapos hampasin ng alon dahil sa lakas ng hangin ayon sa PDRRMO. Emil, bandang alas 5:30 ng hapon nang dumating kami rito sa parte ng Cagayan na ayon sa PDRRMO ay nakaranas lang ng light to moderate rains kahit na dumaan pa rito itong bagyong Mirasol. Kahit na 2.6 meters pa lang daw ngayon ang water level sa Cagayan River ay inaasahan nila na magsuswell ito into 6 meters sa mga susunod na araw lalo kung tuloy-tuloy ang pag-uulan dito sa may upstream ng Region 2. At kapag daw yan ay nagswell into 6 meters ay siguradong babahain ang Tuguegarao, Enrile at bayan ng Solana. Yan muna ang latest kaugnay sa bagyong Mirasol dito sa Northern Luzon. Balik sa iyo, Emil. Ingat at maraming salamat, Nico Waher. Umarangkada na ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela sa Metro Manila. Sabay sa pagkondena sa korupsyon sa gobyerno, panawagan din nila ang pagbalik ng prangkisa ng mga tradisyonal na jeepney. Nakatutok si Oscar Oida. Bit-bit ng mga placard at tarpaulin, ipinagsigawan ng grupong Manibela sa Philcoa sa Commonwealth Avenue, Quezon City ang pagkondena sa anilay korupsyon sa gobyerno, partikular sa DPWH. Napakawalang hiya po ng mga nasa gobyerno na to na yung pinagpapaguran at pinaghihirapan ng taong bayan, pinagpapakasasaan lamang nila mga mararangyang buhay na pinagpaguran ng ating mamamayan ay pinangangalandakan pa. Isinabay na rin sa pagkilos ang panawagang ibalik ang 5 taong prangkisa ng mga tradisyonal na jeepney. Nakaantabay naman ang Quezon City Police habang nakahanda ang libreng sakay ng Quezon City Hall para sa mga commuter. Peaceful naman ang rally nila. Meron tayong 8 rota na may libreng sakay na tumatakbo ang 86 buses. Meron din po tayong 6 na QC buses naka-standby, ready for dispatch kung may makita mga stranded na passengers sa mga iba't ibang locations. Pero so far, wala pa naman po. Bandang alas 10 ng umaga ay kusaring nilisa ng mga miyembro ng Manibela ang lugar. Wala namang na-stranded sa area. Nagsagawa rin ng programa ang iba pang miyembro ng Manibela sa ibang lugar tulad sa Maynila, Pasig, Parañaque, Caloocan at Las Piñas. Humihingi po tayo ng paumanhin. Huwag po kayong mag-alala para sa ating lahat ito, para sa mga mananakay at manggagawa, mga estudyante na nagpapakahirap po na ninanakawan ng kanilang mga buwis. Laban po nating lahat ito at sa susunod na mga araw kami naman po ay babawi at maglilibreng sakay. Ang tinutukoy nila ay ang libreng sakay na handog nila para sa mga makikiisa sa kilos protesta sa Luneta at EDSA sa Linggo, September 21. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Overflowing with blessings, kaya extra grateful ang September babies at ex-PBB housemates na sina Will Ashley at Charlie Fleming. What comes next para sa 2 Sparkle Stars? Makichika kay Athena Imperial.
Lakas maka 90s matinee idol ang black and white portrait ni nation's son Will Ashley na nagdiriwang ngayong araw ng kanyang 23rd birthday. Serving face card si Will na puno raw ng pasasalamat sa lahat ng blessings na natanggap. Kabilang dyan ang mainit na suporta sa kanyang upcoming concert sa October 18 na few platinum tickets na lang ang natitira. Umulan din ang pagbati kay Will mula sa fans, kaibigan at mga katrabaho, gaya ni Kapuso primetime queen Marian Rivera at housemates sa PBB Celebrity Collab Edition. Kasama sa mga bumati si Sparkle star Charlie Fleming. September baby rin si Charlie na nagdiwang ng kaarawan noong September 7. Ang tinaguriang bunso ng recent PBB batch, nagmistulang manika sa kanyang 17th birthday photo shoot. After I went to church, my friend took me to a restaurant nearby our place and figures out all of my friends were there. Blessing daw lahat ng opportunities na bumuhos kay Charlie at ang kanyang wish. One door that has not opened for me yet, but I'm really praying that it does open, is music. Hopefully, if the doors do open and I do get the chance, my schedule is free and I can really put my mind into it and heart into it, I can definitely deliver something beautiful to everyone. Sa ngayon, pinaghahandaan ni Charlie ang role niya para sa upcoming film na Huwag Kang Titingin. She's a bit peculiar, yeah. Like, she's into drawing, I can say. So, horror movie, drawing, you can see that something is going on. And she's different from the characters I played before. Makakasama ni Charlie dito si Anthony Constantino na busy sa acting workshop. I've really been honing in on my skills, my acting skills, my Tagalog, of course. I'm very excited to see how everything turns out. And I'm excited for you guys to see that as well. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Patay ang driver ng isang pickup truck na nahulog sa sapa matapos mag-overtake sa isang pedicab sa Mangaldan, Pangasinan. Ang nahulikam na insidente, tinutukan ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Gumamit na ng crane para iangat ang pick-up na ito na nakalublob sa isang sapa sa barangay Salaan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan kahapon. Tumulong din ang mga residente sa rescuer. Pero wala nang buhay ang driver nang mailabas mula sa loob ng nahulog na sasakyan. Kinilala ang biktima na si Luis Gabriel Jr., 56 anyos. Pero bakit nasasapa ang sasakyan? Sa nakalap na CCTV ng pulisya, makikita ang pick-up na lumampas sa isang pedicab. Pero pagkalampas nito, aksidenteng sumampa ang gulong ng sasakyan sa railing ng dadaanang maliit na tulay. Kaya ito bumaliktad at diretsyong nahulog sa sapa. Siya po nag-overtook sa isang pedicab. Ito po accidentally niya na nabangga yung isang edge po ng dito sa tulay. Ang nasabing tulay po kasi ma'am ay maliit lang po yung width niya, nasa 5 meters lang po. Nakaburol na ang labi ng biktima sa kanilang tahanan. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Possibly po talagang tumama po siguro yung ulo niya kasi po karabang unconscious po agad siya. At hindi na po ito gumagalaw ng sabi ng mga tao na interview namin. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Muling pinalaga ng palasyo ang batikos ni Vice President Sara Duterte sa pagbuo ng Pangulo sa komisyong mag-iimbestiga sa mga flood control project. Ang tanong nito, may moral ascendancy ba si Duterte sa usapin ng korupsyon? Sabay banggit sa minsang pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may ninakaw umano ito. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari, tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan, mag-aantay ka pa ba ng komisyon? Aaksyonan mo kasi kaagad dapat yan eh. Muling sumalag ang palasyo sa panibagong batikos si Vice President Sara Duterte sa pagtatatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa komisyong mag-iimbestiga sa mga flood control project. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process.
Kinwestiyon pa ng palasyo ang personalidad ng isang Duterte para magsalita tungkol sa katiwalian. May moral ascendancy ba ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Inungkat din ni Castro ang isang pahayag ng ama ng bise na sinuoy Pangulong Rodrigo Duterte. Sasabihin natin kung anong sinabi niya rito, and I quote, "Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So wala na." End of quote. So, 2017 ito, sana naibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusugpo ang korupsyon. Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing corrupt, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Samantala, kinumpirma ng palasyo na nagkausap kahapon ng Pangulo at ang nagbitiw ngayong si House Speaker Martin Romualdez. Hindi nagbigay ng detalye ang palasyo kung ano napag-usapan, pero ang malinaw, buwaba man sa pagka-speaker ay hindi pa rin daw lusot sa pananagutan kung totoong sangkot sa anomalya si Romualdez. Mag-resign, hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang mga landslide-prone area sa Baguio City dahil sa inaasahang pag-ulan na dadalhin ng Bagyong Mirasol. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Vicky, maghapong naranasan ng light to moderate na pag-uulan dito sa Baguio City. Mayat-mayang paglilinis ng City Engineering Office sa mga naiipong basura sa City Camp Lagoon sa Barangay Lower Raquari sa Baguio City. Kung hindi kasi aalisin ang mga basura, mabilis na aapaw ang tubig, lalo na kung magtutuloy-tuloy ang mga pag-uulang dala ng Bagyong Mirasol. Mahigpit ang monitoring ng CDRRMO dito sa May City Camp Lagoon. Kapag umabot na kasi sa yellow marker ang antas ng tubig sa May Lagoon, ay agad magpapatupad ng preemptive evacuation ang otoridad. We are alerting our BDRM committees on our counterparts sa barangays to continuously monitor their areas, especially areas ng Irisan Barangay, Quezon Hill area, Luknab area, Aurora Hill area, Quirino Hill. So those are actually our landslide-prone areas. Sinuspende na rin muna ang klase mula preschool hanggang senior high school sa lungsod ngayong araw. Bukod sa Baguio City, mahigpit din na binabantayan ng otoridad ang mga lugar sa Benguet na madalas makapagtala ng flash flood at landslide. Pinapayuhan ng mga motorista na iwasan muna ang pagdaan sa Cannon Road. Based on the advisory ng ating DPWH, they are actually saying that it is open to light vehicles. But for safety purposes, sa amin, we do not really recommend that anybody be passing there. Vicky, patuloy pa rin naka-alerto at nakamonitor ang Office of the Civil Defense Cordillera sa iba't ibang mga bayan sa Cordillera Region, lalo pat mayroong mahigit na 500 barangays ang na-identify ang MGB na susceptible sa pagbaha at maging sa landslide. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Mga kapuso, update tayo sa magiging lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, hanggang kailan sa parang Bagyong Mirasol at saan naman daraan ang susunod na bagyo? Salamat, Emil. Mga kapuso, hindi pa man nakakalabas sa Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Mirasol, may panibago na namang nabuong bagyo na tatawaging Nando. Dahil pa rin po sa Bagyong Mirasol, nakataas ang signal number 1 dyan po sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, western at northern portions ng Isabela, northwestern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya at pati na rin sa Apayao. Signal number 1 din dito sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at maging sa northern portion ng La Union. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin po makaranas ng pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Mga kapuso, 3:20 nga ng madaling araw kanina na maglandfall itong Bagyong Mirasol dyan po sa may Kasiguran
Bulacan, Aurora. At saka po nito tuloy-tuloy na tinawid itong bahagi po ng Northern Luzon. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa ay nasa vicinity na po yan ng Kabugao, Apayao. Taglay ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at yung pagbugso 90 kilometers per hour. Kumikilos pa rin po yan sa direksyong northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, patuloy po nitong tatawirin itong Northern Luzon hanggang sa makarating na dito sa coastal waters ng Ilocos Norte sa mga susunod na oras. Pwede pa po itong lumakas bilang tropical storm kapag po napunta na ulit dito sa dagat. Pero maaaring bukas naman po ng umaga ay nasa labas na rin po yan ng Philippine Area of Responsibility at sunod naman tutumbukin itong Southern China. Yung isa pang bagyo, anumang oras mula po ngayon ay posible pong nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Napakalapit na po niya, nandito yan. At yan po ay tatawagin po natin na Bagyong Nando. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa inisyal na track po ng Pag-asa, posibleng lumapit yan dito sa may extreme northern or sa may northern Luzon sa mga susunod na araw. At habang papalapit po yan sa lupa ay magtataas na po ang Pag-asa ng wind signals maaari pong as early as weekend. Ayon po sa Pag-asa, inaasahan lalakas pa ito sa mga susunod na araw at hindi po natin inaalis yung posibilidad na umabot yan sa typhoon o super typhoon category. Pwede pa naman itong magbago kaya patuloy po kayong tumutok sa updates. Sa ngayon, ang Bagyong Mirasol pa rin ang may epekto po dito sa ating bansa. Kasabay pa rin ang patuloy na pag-iral nitong southwest monsoon o yung hanging habagat. Base sa datos ng Metro Weather ngayong gabi, pinakamaulan pa rin ang mararanasang panahon. Dito po yan sa may Northern Luzon kasama ang Batanes at Babuyan Islands. Dito po concentrated yung matitinding buhos ng ulan o heavy to intense rains. May mga kalat-kalat na ulan din sa iba pang bahagi ng ating bansa. Bukas ng umaga, bahagya pong mababawasan yung malawakang mga pag-ulan maliban na lang dito sa western sections po ng Luzon. Kasama po dyan itong Ilocos Region, ganoon din itong Zambales, Bataan at maging ang Mimaropa. Inaasahan din po natin may mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Bicol Region, ganoon din dito sa may Zamboanga Peninsula. Sa hapon at gabi, malaking bahagi na naman po ng ating bansa ang uulanin dahil po sa habagat at pati na rin sa localized thunderstorms. Meron pa rin heavy to intense rains na posible pong magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa kaya maging alerto pa rin mga kapuso. Dito naman sa Metro Manila, may chance pa rin ng kalat-kalat na ulan bukas, lalo na bandang tanghali o hapon at pwede pong maulit yan pagsapit ng gabi. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Kapatid ng isa sa mga nawawalang sabongero ang umunoy nagtangkang manuhol sa isa ring kaanak para iatras ang kaso laban sa negosyanteng si Atong Ang ayon sa PNP-CIDG. Nakausap ko rin ang tinangkang suhulan na pinapipirma umano ng salaysay para bawiin ang mga akusasyon sa mga sangkot. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Pagsisiwalat mismo ng PNP-CIDG ngayon ang kanilang inaresto kahapon dahil sa tangka umanong panunuhol para iatras ang demanda laban sa negosyanteng si Atong Ang at sa iba pa. Mismong kapatid ng nawawalang sabongero na si John Claude Inonog. Inaresto ito at ang kanyang asawa matapos alukin ng 1.5 million pesos. Ang dating kinakasama ni Inonog na si Jaja Pilarta. Ayon kay Pilarta, una siyang kinausap ng ama ni Inonog. Sasamahan kita sa kanya, kayo mag-usap, ikaw magsabi ko anong kailangan mo ng negosyo, kung anong kailangan. Basta willing siyang tumulong. Itong lahat ng ito, ano po ang kapalit? Meron ba? Sabi niya sa akin, yun nga daw po na kailangan, hindi na ako magsasalita. Babawiin ko lahat ng mga sinabi ko. Ipinakita sa akin ni Pilarta ang pinapipirmahan sa kanyang affidavit of desistance kung saan nakasaad na walang katotohanan ang mga nauna niyang akusasyon. Nakalagay rin dito na nilinlang at pinapaniwala lang siya ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan para maghain ng reklamo. Hindi ito nilagdaan ni Pilarta. Pinasinungalingan ng ama ni Inonog na si Butch ang paratang ni Pilarta. Ako nga yung nagdemanda sa grupo nila eh. Bakit ko papaatras sa kanya? Thankful na nga ako dahil lumutang yung alias Dondon. Pero para iling pa nila ako kay Atong Ang, ay malabo ata yan. Dagdag niya, ang perang dala ng kanyang anak para iabot kay Pilarta
ay hindi suhol, kundi sustento para sa anak nila ni John Claude. Jaja, hindi ko alam kung saan tayo patutungo nito pero bahala ka na. Walang kapatawaran niyang ginawa mo sa mga anak ko dahil nakikipag-usap sa iyo ng maayos sa mga anak ko. Iba na palang na-entrapment ka na palang ganyan. Sana noon pa lang po binulabog ko na sila para ibigay yung pera ng mga bata. Mag-isip na siya, nawalan ka na ng anak. Ngayon pinain mo pa yung anak mo ulit. Tumahimik na kayo pero wag niyo akong pakialaman kung anong ginagawa ko. Ang kaanak ng iba pang mga nawawalang sabungero, nababahala. Nakakalungkot kasi parang feeling namin parang ginigiba kami. Parang pinipigilan kami kumuha ng justice. Lalo na merong perang involved, tapos meron pang recantation na pinapapirmahan. Sana naman kung sino man sa kanila ang mga nagpabayad, hayaan nyo na kami makamit namin ang ustisya. Dahil matagal kami naghintay. Inaalam naman ng Justice Department katuwang ng NBI kung sino-sino pang mga kaanak ng mga nawawala ang inaareglo at kung sino ang nagbabayad para patahimikin sila. Kung gusto nilang kalikutin yung kaso, nagkakamali sila. Andyan na yung kaso. Kaya kailangan talaga ito yung maging aral din sa lahat na pagka ganito na po ang estado ng kaso, ay hindi ho tayo dapat makialam at awatin ang proseso ng batas. Ang CIDG sinabing 2 pang suspect ang pinaghahanap kaugnay sa naturang panunuhol, lalo't may pagbabanta raw na natanggap ang complainant. We will act on any complaint. You can be sure na we will be assisting and ensure that justice will be served. That's the marching order of the Chief PNP. Ayon naman sa abogado ni Ang, wala silang inotorisa para aregluhin ang kaanak ng mga nawawala. Hindi rin nila dadalo si Ang sa preliminary investigation bukas sa DOJ dahil pag-aaralan pa nila ang mga dokumento at maghahain ng counter affidavit sa takdang oras. Wala po kaming ino-authorize na sino man na mag-solicit ng kung anong mga withdrawal. Para sa GMA Integrated News, Emil Subangil, nakatutok 24 oras. Inalmahan ng ilang kongresista ang pag-alis ng 2026 budget para sa flood control project sa gobyerno lang ang nagpopondo. Mahigit 200 bilyong piso yan. Nahahanapan na lang ng ibang pagkakagastusan. Nakatutok si Joseph Moro. On September 16. Mula sa orihinal na mahigit 881 billion pesos, mahigit 625 billion pesos na lamang ang hinihinging budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa 2026. 29% o mahigit 250 billion pesos ang tinapyas. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ito ay dahil tinanggal na ang para sa mga lokal na mga flood control projects. Alinsunod yan sa utos ng Pangulo na i-zero ang budget sa mga proyekto kontra baha. Ang itinira na lamang ay ang 15 billion pesos na halagang sagot ng gobyerno sa mga foreign-assisted flood control project tulad ng Pasig Marikina Rehabilitation Project. May bahagi kasi ng pondo para dyan na inutang sa ibang bansa at obligadong tapusin. Bukod pa sa mahigpit na binabantayan ng mga nagpautang. Tapusin hanggang muna natin yan. Ayusin po natin ang mga ginagawa nating ongoing na flood control all over the country. For 2026, zero muna tayo. Ito na ang pinakamababang budget ng DPWH na isinumite sa Kongreso simula noong taong 2020. Wala munang pondo para sa mga flood control projects hanggat hindi nasosolusyonan ang problema. Pero paano ang mga pagbaha na nangangailangan ng aktual na solusyon? Sabi ni Dizon, may mga flood control projects naman na napondohan na noon pang 2024 at ngayong taon. Tanong ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, paano ang pondo sa dredging sa kanilang lugar na isa sa mga nasagasaan? Unfair naman po yun. Yun po matagal naghihintay. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. Itutuloy yung palpak, pagkatapos, hihinto yung matitino.
Natanggal din ang pondo para sa bypass road sa lugar nila ayon kay Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. 5 taon na niya itong pinopondohan. Nothing is left. That is the situation, Mr. Secretary. This is only about 900 million. That is why of the Region 10, the district of Congressman Rodriguez is the biggest reduction. Not because of flood control, but because of this bypass roads. So I am asking, appealing to the Secretary, can you restore this? I think it was looked at as multiple packages. We will find a way to restore this. Umaasa pa rin ang mga kongresista na uubra ang pagbabalik ng pondo kung hindi naman anila para sa flood control. So wala na makapag-singit, sir, na yun ang instructions sa amin. Yun lang kailangan natin bantayan. Kung may ibabalik man, kung saan man mapunta, kailangan ma-verify na yun talaga yung kailangan. Hindi rin ibig sabihin na babawasan ang gastusin ng gobyerno sa 2026. Ang lampas 200 bilyong pisong tatapisin kasi sa pondo kontra baha, hahanapan ng ibang pagkakagastusan tulad sa edukasyon o kalusugan. The prerogative of the President, I think he will choose which department, how much, and which department to transfer the funds. And then, through the secretaries, siguro sila na magpa-prioritize. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa Camarines Sur, hindi matapos-tapos ang flood control project sa Rangas River. Utay-utay na nga ang paggawa, ilang parte pa nito ang gumuguho tuwing may bagyo. Silipin yan sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa paanan ng Mount Isarog sa bayan ng San Jose, Camarines Sur, dumadaloy ang malaking waterway na Rangas River. Dito matatagpuan ang flood control project na utay-utay raw kung gawin at palaging may gumuguhong parte pag may bagyo. Kapag naglagay ka kasi ng utal-utal, naglagay ka ngayon, masusundan siya after 3 years, after 4 years, andyan na yung bagyo. Yung dating maikli na nilagay mong riprap, tatamaan na naman ng bagyo, ikutan ng tubig, giba na naman. Nung manalasa ang bagyong Christine Oktubre nung nakaraang taon, malaking bahagi ng lumang riprap ang gumuho. Pati ang pundasyon ng mahalagang tulay ng San Jose, papuntang Naga City, nadadamay ng mga pagguho. Yung ilalim ng foundation ng bridge, kung nakita nyo po, di ba yung poste, medyo may nakakalkal na doon ang tubig kasi doon umiikot yung tubig. Doon magsisimula yun. Pag nasira yun, mas problema po kami kasi isa sa secondary arterial road po yung Pugay section. Pag naparelisa po kami doon, apektado po yung transport ng karatig ng buong distrito namin papuntang Naga. Kasi isa yun sa economic highway namin. Pinuntahan namin ang nakakasakop sa proyekto ang DPWH Kamsur 4th District Engineering Office pero itinuro kami sa regional office. Hindi naman sinasagot ang tawag namin ng DPWH Region 5 na siyang nag-implement ng proyekto. Ayon sa on-site project board, ang Alro Construction and Development Corporation ang kontratista ng proyektong ito na nagkakahalagang 121.68 million pesos. Base sa datos ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, ang ama ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang authorized managing officer ng Alro Construction and Development Corporation. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Alro Construction at ni Congressman Gutierrez. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tiniyak ng AFP na walang namumuong destabilization laban sa gobyerno kahit pa naka-red alert sila dahil sa mga kilos protesta kontra katiwalian. Nagpaalala naman ng Pangulo sa AFP na maging tapat sa konstitusyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Standard operating procedure na umano tuwing may magkakasunod na kilos protesta ang red alert sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Tulad na may kinakasa ngayon kontra katiwalian, kabilang inaasahang pinakamalaking pagkilo sa September 21. Yan lang ang dahilan ng alert ayon sa AFP at walaan nilang banta sa kapayapaan o sa pamahalaan, bagay na nauna ng sinabi ng palasyo batay sa monitoring ng National Security Council. Gayunman, ayon sa AFP, handa silang tugunan ng anumang tangkang pabagsakin ng gobyerno kung meron. This is not to sow any panic, but sa amin sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, internal yon para sa amin, para kami naman ay maging handa for any eventuality. Ang primary pa rin po dito as the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines plays a supporting role, no, sa peace and order.
Maging sa panunumpa sa Malacanang ng mga bagong promote na general at flag officers ng Sandatahang Lakas, wala namang binanggit tungkol sa mga usaping destabilisasyon. Gayunman, mariin ang paalala sa kanila ng Pangulo, manatiling tapat nila sa konstitusyon at sa mga Pilipino. Huwag kalimutan, ang panunumpa ninyo ngayon ay sa Republika at sa bawat Pilipinong nagtitiwala. Your loyalty remains with the Constitution and the Filipino people. Always act with integrity. Uphold the rule of law. Defend our democracy. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ipinagbawal na ng Metro Manila Council ang pagparada sa mga pangunahing national road maliban sa mga rumeresponding emergency vehicle. Pwede namang pumarada sa mga national secondary road basta't hindi rush hour. Nakatutok si Mariz Umali. Hindi nawawala sa mga kalsada sa Metro Manila ang mga sagabal na nakaparada. Yan ang gustong ayusin ng Metro Manila Council kaya't kahapon naglabas ito ng resolusyong nagbabawal sa pagparada sa mga National Primary Road gaya ng Quezon Avenue, Espanya, CM Recto Avenue, Mel Lopez Boulevard, Rizal Avenue at EDSA. Hopefully bago magkaroon ng Christmas rush, ma-implement na ito para po maibsan. Alam naman natin na pag lumalapit yung Pasko ay bumibigat yung daloy ng traffic. So we must ensure na free sa obstruction yung mga pangunahing lansangan natin. Papayagan naman ang parking sa mga National Secondary Road maliban pag rush hour o mula 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. Ang mga lokal na pamahalaan naman ang hahayaang mag-regulate sa iba pang kalsadang nasasakupan nila. Kailangan po yung ordinance na ipapasa nila ay consistent doon sa ipinasa nating resolution kanina. Yung penalty po ay susundan po yung ating traffic code. Nakasaad po doon sa ating council resolution na dapat nga makakadaan ng mga emergency vehicles, merong certain number of meters from intersections, from pedestrian crossings, so from the curbs ng mga kalye. So nakadefine naman po ron sa ating Metro Manila Council resolution. Pabor dito ang ilang motorista. Napakalaking tulong noon. Luluwag ang kalsada, mabilis ang oras, walang gasto sa krudo. Pero may mga di rin sang-ayon gaya ng delivery service na ito na inabutan namin nakaparada sa CM Recto Avenue dahil wala naman daw ibang mapaparadahan. Medyo mahirapan po kami dahil katulad niyan, pipick up po kami po sana. Mabigyan pa kami ng pagkakataon na makapark po sana. Hindi po saklaw ng pagbabawal ang mga sasakyang pang-emergency gaya ng mga truck ng bombero at ambulansya. Pero ayon sa ipinasang regulasyon, exempted lamang po sila kapag rumeresponde sa isang emergency. Kaya kapag ganito po na nakaparada lang sila na walang nire-respondehan, ay pwede na rin daw po silang hulihin. Pero ayon sa kagawad ng barangay kung saan nakaparada ang mga fire truck. Napakahirap talaga sa amin ma'am kasi wala kami maparadaan ma'am. Malaki na yung pupuntang sunog ma'am bago makaresponde. Hindi kagaya nandito sa tapat ng barangay, agad-agad makakatakbo kami sunog. May mga papayagan naman daw ayon sa ilang mga alkalde. Kaya nga mahalaga na hindi po ito total street parking ban kasi yan din po ang tanong ko sa inyo. Kung meron tayong total street parking ban, and when I say total, talagang pangkalahatan, saan nga po talaga paparada natin mga sasakyan? Kaya nga po ang naging approach po ng Metro Manila Council ay localized. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Pare-pareho ang ilan sa mga board director ng 7 o 8 sa 15 kontraktor na pinangalanan ng Pangulo na naka-corner ng mga flood control project. Ayon po yan sa task force ng NBI na nag-iimbestiga rin sa issue para suportahan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakatutok si John Consulta. Gumugulong na ang imbestigasyon ng NBI Task Force para suportahan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasama po dito yung mga accountants, forensic accounting na gagawin, mga investigador, at kasama rin po yung mga money laundering aspect. Kasi ang gagawin po natin, kagaya po ng nauna ng ginawa, magkakaroon po tayo ng mga seizure, freeze orders sa mga properties. So meron din po tayong mga eksperto na sinama dito sa NBI para po magtulong-tulong at ilulunsad po natin ito kaagad-agad.
Wala raw sasantuhin ang investigasyon. We just have to gather the evidence. Call a spade a spade. Nobody will be spared. Ano yan? We're also reviewing the contracts of the DOJ regarding the 15 firms that were cited by the President. Saklaw rin kaya sa kanilang investigasyon ang ilang mambabatas? Kung sinabi ng ICI, isama ninyo sa investigation ito, senator, congressman, then wala po tayong magagawa, tatrabahuhin po natin yan. We are working closely with AMLAC. Makikita po ng AMLAC, ilambawa si senator ganito ay ikaw ang kunyari ang dami. Makikita namin if you have the capacity, makikita ng AMLAC. So, huli ka pa rin. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ngayon pa lang nakita na raw nila na 7 hanggang 8 contractors sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang may overlapping na mga pangalan na Board of Directors. ABCDE contractors have the same sets of officers. Nakakakita kami ng rigging ng bidding process. No? Yung ABCDEFG na yan, nakipag-bid sila, kahit na sino manalo doon, kanila pa rin. Sila pa rin. Umiikot na rin daw ngayon ang mga NBI agents na may kasamang engineers sa mga proyektong substandard at nawawala o ghost projects, partikular sa probinsya ng Mindoro at Bulacan. Ayon pa kay Santiago, kasama sa mga iimbestigahan din nila ay ang itinatayong NBI building sa Taft Avenue na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos matapos madiskubre na nanalo sa bidding ay parehong pagmamay-ari ng mga diskaya. Iimbestigahan namin mabuti. Ano ba ito? Baka hindi magawa yung building namin, baka kulang-kulang yung substandard yung bakal. Nandun kami, lumindol, bumagsak yung building namin. Ngayon ko lang nalaman yan, that the diskayas were part of it. Very close to home. Kaya hindi ho natin papayagan talaga na lumusot ito ng malugi na naman ang gobyerno sa ganitong usapan. Kaya titingnan natin progress billing, titingnan natin yung contract, and we will talk to them kung sino ang kausap nila, kung sila yung hinahinga ng pera tungkol sa isyong to. Isusumiti raw ng task force ngayong araw sa DOJ ang kanilang initial report. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nakipagpulong si Vice President Sara Duterte sa mga senador na bahagi ng Duterte Bloc. Nakatutok si Mau Gonzales. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Duterte Bloc sa Senado kaninang hapon, pero hindi pa malinaw kung ano ang pakay nito. Bandang 1:30 ng hapon dumating ang bise. Sinalubong siya ni Senador Bongo. Mamaya na kasi may flight ako tapos kailangan ko kausapin si Senator Marcoleta. About what VP lang po yung meeting? Ikwento ko mamaya. Okay, usapin na kami. Agad umakyat ang bise sa tanggapan ni Senador Rodante Marcoleta at tumagal ng halos 1 oras ang pulong nila. Sumama sa kwarto si Nago at Senador Bato de la Rosa pero agad din silang lumabas. Wala naman po, kumustahan lang po. Pero ngayon? Hindi, one-on-one lang po sila. Hindi po ako kasama sa meeting nila. Sila lang po nag-uusap. Since pumasok ko kanina, sinamahan ko siya, sinalubong ko. Kung may panahon pa, gusto raw sanang makausap ni Go ang bise para kamustahin ang kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala naman po, nangumusta lang naman po ako sa kanya. Hindi pa, yun nga ang gusto ko rin pong tanongin, no, kumusta na po si Tatay Digong. Mas nakakausap naman po niya kasi hindi naman po kami yung immediate family na pwedeng tumawag at makipag-usap sa kanya. Yun naman po ang isa sa aking concern talaga noon pa. Pagkatapos ng pulong kay Marcoleta, lumipat ang bise sa opisina ni De La Rosa at doon niya nakausap din si Nago at Senador Amy Marcos. Kwentuhan lang. Hindi na nagpa-unlock ng panayam ang bise pagkatapos ng mga pulong niya. Yes. Ano kasi, sandali boarding na kasi yung flight ko, tapos nag-promise ako na magsasalita ako ngayon. Kaso boarding na yung flight ko. So, babalik naman ako bukas. May puntahan lang ako sa Sultan Kudarat. Tomorrow, promise. Hindi pa rin ipinapaalam ng tanggapan ni Marcoleta ang pinag-usapan nila.
Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ng Philippine Coast Guard ang alegasyon ng China na binangga ng barko ng BIFAR na BRP Dato Gumbay Piang, ang isang Chinese Coast Guard vessel kahapon. Ayon kay Commodore J. Tariela, mali ang ulat ng Chinese state media na ipinakita lamang ang mismong pagbangga. Hindi nila ipinakita kung paano inipit, hinabol, hinarang at winotter cannon ang barko ng BIFAR. Sa lakas ng buga ng tubig, nabasag ang mga bintana ng barko na ikinasugat ng isang tauhan ng BIFAR. Nasira rin ang iba pang kagamitan ng barko. Nagkasarin umano ang China ng delikadong pagmaniobra. Sa gitna niyan, nawala ng kontrol ang BIFAR vessel at hindi sinasadyang bumangga sa barko ng China. Nangyari yan habang papunta ang BRP Dato Gumbay Piang sa Baho de Masinloc para hatiran ng ayuda at krudo ang mga mangingisda roon. Binobombahan naman nila ng tubig yung bridge nung BIFAR vessel. So how can you even expect the BIFAR vessel to prevent such unintentional ramming? Back on set ang cast ng Encantadia Chronicles Sangre para sa bagong kabanata ng serye. Pero bago yan, masisilayan muna ang pagsasama-sama ng mga new gen Sangre at kung matatanggap nga ba nila si Dea bilang bagong tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Makichika kay Aubrey Carampel. The wait is finally over. Kumpleto na ang 4 na mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante. At pinili ng mga sagisag nito ang pagsasama ni Natera, Flamara, Adamus at Dea. Pinakahihintay na moment ng Encantadix at sumusubaybay sa Encantadia Chronicles Sangre. We are very grateful kasi kahit ano man ang mangyari, sinundan po talaga nila yung kwento. At hanggang ngayon ay mas lalo na silang nakakapit. Kinakabahan din kami, syempre, at masaya din dahil alam namin yung sa isa't isa kung anino pagdaanan namin. Ang isa sa mga inaabangan, paanong matatanggap ni Perena at Flamara na si Dea na lumaki sa Mini Ave ang susunod na tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Ako ang mangangalaga ng brilyante ng hangin? Bakit ako? Bakit nga ba ikaw ang napili ng sagisag ng hangin? Kayong ikaw ay galing sa lahi ng mga Vidalhe. Wala kang marka ng isang sangre. Hindi ko rin naman masisisi yung mga sangre. Kasi syempre si Dea galing siya sa mga kalaban. Pero masakit din yun for me as Dea sa character ko. Kasi syempre, ramdam na ramdam ko talaga na hindi ako belong. Sa exclusive na pasilip na ito sa episode mamaya, magpapamalas na ng kanyang kapangyarihan si Dea. May kapangyarihan kang pasunurin ng hangin. Salamat, Dea. Avisala Eshma, niligtas mo kami. Matanggap na kaya siya ni Perena? Magsisimula ng inyong pagsasanay. Maging ikaw ay sasama rin. Biro pa ni Angel Guardian, dito raw sa Encantadia, tila masungit daw sa kanya si Ashti Perena Glyza de Castro na nakasama naman niya sa Running Man Philippines as Boss G. Boss G love ko, si Perena medyo Pero masaya tong linggong to. Magsisimula pa nga lang daw ang adventure ng mga bagong sangre para iligtas ang Encantadia. Pero may exciting announcement na raw sila. Kami po ay back on set na ngayon dahil we are very grateful. Dahil po sa pagmamahal po sa amin ng mga Encantadix, ang Encantadia Chronicles po ay may bagong yugto. Mas naengganyo kaming mas maging creative, mas naengganyo kami na mas paghusayan at mas gandahan pa. Kasi alam namin na merong mga manonood ang mga nakatutok at nakaabang. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Perena. Ay, sorry, hindi pala. Ako si Iya Arellano. Smell Miss Vicky Emil. Thank you, Perena. Ay, Iya. Salamat, Iya.
At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. 79 na araw na lang. Hala, Pasko na! Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.